Praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. Tayo po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain sa umagang ito. Ito'y pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating pinatuwa ang ating pong beloved preacher, Alan Gacco. Purihin ang malapanon. Siya po magdadala ng message of the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Red. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Mapagpala namin Diyos sa mga panahal sa matamis at pagkapanghal mo aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa mga oras na ito, maraming salamat sa kitong pagkataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin magmula sa umpisa at hanggang sa mga oras na ito. Taglay namin ang kalagkasan mula sa inyo, mahal namin Panginoong Isus. Patawarin mo kami sa sumpungan sa aming mga kainahan, sa mga pag-alinlangan na. Patawad po, mahal namin Panginoong Isus. Pakinig niyo banal na salita. Gawin mo kaming karapat-dapat sa mga oras na ito, mahal namin Panginoong Isus. Give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, O Lord God, Heavenly Father. Just only use me as a channel of blessings, O Lord Jesus. To the first prayer of our beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Open our hearts and minds, O Lord God, Heavenly Father, and move mightily at the midst of us. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, at sumasamaning sinasaway, all search of evil right now. Bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Amen. Glory to God. All the praises, the glory, the thanksgiving, the highest majesty and honor is for Him alone, forever and ever, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Glory and glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. A double honor and respect to our beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, a man of God. He is a prophet of God, and we always cherish and treasure the blessed teachings and memories of our dearly beloved His Honorable Pastor Lina C. Almeida. To all the beloved children, glory to God, beloved saints of God in Toronto Outreach. A pleasant morning to each and every one of us. Amen. Praise the Lord. Beloved webcast viewers, especially to Ottawa brethren. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Who are watching right now. Amen. Praise the Lord. But all the praises and the glory and thanksgiving, the highest majesty and honor is for Him alone, forever and ever, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Nandito na po tayo mga minamahal sa ating pong pakinig ng banal na salita na ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tila bagay parang sumusunod mga minamahal at umaantabay tayo mga minamahal sa ginaw ng madaling araw. Amen. Praise the Lord. Nandidiyan na parang pipikit na ang ating mga mata mga minamahal. Parang nadala tayo sa kahinaan ng madaling araw na ito. Amen. Praise the Lord. Sa bagay, sumasapit na mga minamahal ang tinatawag na taglamig. Ngunit hindi mamamatay sa lamig at ginaw ang ningas ng apoy sa Santong Espiritu na nasa ating mga puso. Amen? Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Glory to God. Dahil wala tayong magagawa mga minamahal pagka medyo tatahimik-tahimik lang tayo mga minamahal sa tinatawag na antok, ay talagang aantukin tayo mga minamahal. Amen? Kung ating mababalikan, ang mahal na Panginoon, nakikita niya ang affliction ng mga Israelita, and He heard the cry of the Israelites mga minamahal. Ibig sabihin, umiiyak ang mga Israelita. Amen? Kasi kung hindi sila umiiyak, hindi sila napapakinggan sa mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, kailangan na lakasan natin yung tinatawag na response natin mga minamahal para sa ikagagalak at
luwalhati ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Dahil lubos-lubosan na natin, dahil medyo masyado tayong marami, mga minamahal. Amen? Glory and glory to God. Hallelujah. Pakibasa po from the book of Matthew or Mark, chapter 4, verse 34 up to 41. Amen, praise the Lord. Glory to God. From the book of Mark, chapter 4, verse 34 34 to up to 41. But without a parable spake he not unto them. And then when they were alone, he expounded all things to his disciples. And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder parts of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said to one another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Glory to God. God bless po. Marcos Kapitulo 4, versikulo 34 hanggang 41. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga. Tatapat sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw ding yaon ng gabi na ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkain sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kaniyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon. Na anupat ang daong ay halos matitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila. At sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot sa nalubha, at sila'y nangagsasabihan, Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Glory to God. God bless you, beloved brother. Amen. Praise the Lord. Itong mga verses na ito, mga minamahal, ay lagi natin napapakinggan, lalo na sa mga pangangaral nating ginagalang malapastor, na hindi basta po, mga minamahal, kung atin pong iisa-isahin, mga minamahal. Amen? Dahil ang ating dakilang Diyos, unang-una, mga minamahal, nagsasalita siya ng parabola. Amen? Ang ibig sabihin, mga minamahal, nagsasalita ang mahal na Panginoon ng isang parabola. Pag hindi ito ini-expound, mga minamahal, hindi natin ito maintindihan. Gaya ng parabola, mga minamahal, punta tayo sa sandaling parabola, mga minamahal. The day of Sabbath. The day of Sabbath. Ang parabolang ito, mga minamahal, mayroon siyang tinatawag na literal. Amen? Pero yung pinaka-parabola niya, mga minamahal, going to spiritual, kakaiba talaga doon sa literal. Amen? Kasi kung sa literal lang, mga minamahal, ang day of Sabbath, Sabbath equals Sabado. Amen? Praise the Lord. Araw ng pagpapahinga. Amen? Depende na sa tao yan, mga minamahal, kung anong araw yan. Sabbath. Sabado talaga, mga minamahal, yung tinatawag na Sabbath.
pagkaintindihin sa literal, mga minamahal. Amen? At ang sabi ng mahal na Panginoon, talagang magpapahinga kayo sa araw ng Sabat. Ngayon, mga minamahal, kung doon tayo babase, mga minamahal, walang maligtas pag nagpapahinga ka sa araw ng Sabat. Kung babasihan mo yung literal na yan, walang maligtas, mga minamahal. Dahil ang sabi doon ng isang tao, mga minamahal, na aming nakausap, kaya daw dumami yung mga sakit karamdaman, dumami yung mga kasalanan, dumadami yung mga iniquities, yung mga transgression, yung mga abomination, dahil daw ang tao hindi nagpapahinga sa Sabado. Literal, mga minamahal. Amen? Hindi nagpapahinga sa Sabado. Kaya mayroong cancer, mayroong leukemia, mayroong TB, mayroong diabetes, mga minamahal na karamdaman. Dahil hindi daw nagpapahinga sa Sabado. Kung pahinga lang pag-uusapan, mga minamahal, kahit na hindi Sabado, pwede ka magpahinga. Amen? If we are going to take about the literal rest, mga minamahal. Ngunit, ang parabolang ito, mga minamahal, pag pupunta tayo sa spiritual, yung tinatawag na the day of rest, mga minamahal, ay iyong araw ng kapahingahan. Dahil pag sinasabi mo, mga minamahal, na papahinga ka sa Sabado, paano ka makapagpahinga kung mayroon kang karamdaman? Kung mayroon kang problema? Kung hindi ka nakabayad sa bahay? Amen? Kung mayroon kang mga bill dyan na pending, mga minamahal, na bad record ka na sa bangko, mga minamahal, paano ka magpapahinga ng Sabado? Siguro, mga minamahal, pati linggo, trabahoan mo. Kung babasihan natin ang literal na yun, mga minamahal. Pero sa katotohanan, ang sabi ng mahal na Panginoon, sa buong linggo, tayo nagtatrabaho 6 times talaga or 6 days a week, mga minamahal, ang tatrabuhan. Sa ika-7, talagang magpapahinga tayo. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, bakit ka magpapahinga? Bakit? Kasi napapagod ka sa kasalanan na iyong ginagawa. We are in the house of bondage before sa Ehipto. Amen? Ngayon, noong nasampungan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kinuha niya tayo, He brought us up out from the miry clay. Amen, praise the Lord. And He set our feet on the rock to stay. Amen, praise the Lord. Mula noon sa kasalanan, binago tayo ng mahal na Panginoon at binihisan ng may kabanalan. Doon, mga minamahal, doon na tayo makapagpapahinga. Amen? So you are now in the day of Sabbath. Ang day of Sabbath, mga minamahal, dati puno ka ng kasalanan, puno ka ng karamdaman, lahat-lahat ginagawa mo, hindi ka aya-aya. Nasumpungan ka sa malaman, tinanggap mo ang mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Acts 2:38, ikaw ay, if any man be in Christ, He is a new creature. All things are passed. Behold, all things are become new. Binago ka na sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpapahinga ka na sa kasalanan mo. Nagpapahinga ka na sa karamdaman. Bakit? In Jesus' name, ang karamdaman umaalis. Amen, praise the Lord. Pahingang-pahinga ka na, mga minamahal. O ano, Sabado ka lang nagpapahinga? Kung sa linggo, mga minamahal, hindi ka magpapahinga? Kasi Sabado lang talaga. Pag ikaw ay wala na sa kasalanan at si Kristo ay nananana sa puso mo, lahat ng araw ay Sabat para sa iyo. Amen, praise the Lord. And that is the meaning of Sabbath. Pero hindi yan atapiko natin, mga minamahal. Ine-example lang natin yung parabola, mga minamahal. Na pagka ang wisdom na mahal pero wala sa iyo, abay, wala ang Santong Espiritu, hindi mo alam ang kahulugan. Literal lang talaga yung pag-intindi natin, mga minamahal. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Dahil sa una, dalangin natin ginagalang mala pastor, sumasanib sa atin ang tanda at himala at mayroong kapangyarihan. Yun ang tinatawag na katotohanan. Amen. Praise the Lord. Glory and glory. The day of Sabbath, mga minamahal, ay yung nabago na ang buhay mo, yung nandito ka na sa buong katotohanan, mayroon mga problema, pero ikaw ay laging sinasamahan. Amen. Praise the Lord. Speaking of problema, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, aalis tayo. Magkukrus tayo sa other side, sabi ng mahal na Panginoon, kasama ang mga apostoles. Sumasakay sila, mga minamahal, sa bangka. Kukrus tayo sa other side, mga minamahal. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, mga minamahal, kukrus talaga tayo sa other side. Kasi kung dito lang, mga minamahal, walang mangyayari sa atin.
If you are going to stay, mga minamahal, sa dakong iyaan, hindi po pwede. Kasi komisyon ng mahal pa, ikukrus talaga natin yung other side, mga minamahal. Amen? Kasi doon sa other side, mga minamahal, doon natin makikita kung paano magtatrabaho ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kailangan, mga minamahal kong mga kapatid, tatawirin talaga natin yan. Ano ba yung tatawirin natin, mga minamahal? O tumawid na nga sila, mga minamahal, kasama ang mga apostoles sa ating dakilang Diyos na buhay. Noong pagtawid, mga minamahal, nasalubong agad yung boisterous wind, mga minamahal. Nasalubong agad yung bagyo, yung malalaking alon, mga minamahal. Sa ating paglalakbay, hindi po pwede bidobrosis lahat, mga minamahal. Sa ating pag-cruise on the other side, mga minamahal, hindi po pwede talaga, mga minamahal, na hindi natin masasalubong yung tinatawag na bagyo at mga alon. Amen, praise the Lord. Sa mga alon na yan, mga minamahal, kung titingnan mo, kung ang problema, mga minamahal, titingnan mo, ay siya ngayon ang magmamanipula sa iyo. Amen? Bawat isa sa atin mayroong problema. Amen po ba, mga minamahal? Baka yung iba wala talagang problema. Kukunti lang yung nag-amen, mga minamahal. Ang bawat isa sa atin, may mga problema, may mga kabigatan na dinadala. Pero wag nating hayaan na ang problemang yan magmamanipula sa atin. Amen? Ayaw pa nga sa awitin doon sa Pilipinas, tawanan mo ang iyong problema. Amen? Paano mo tatawanan? Problema nga yun eh. Mga minamahal, hindi mo pwedeng i-deny itong salita ng mahal na Panginoon. Bakit mo tawanan ang problema mo? Kasi nasa barko kayo, nasa daong kayo, mga minamahal. Sinong kasama ninyo? Ang kasama nila, mga mahal na Panginoong Jesus, ang kasama. Ang mahal na Panginoong Jesus, nasa huli-hulihan, mga minamahal. Anong ginawa? Natulog. Ang ibig sabihin, yung mga problema natin, mga baliwala lang yan, mga minamahal kong mga batid, sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Nakalimutan ng mga apostolis na ang kanilang kasama, mga minamahal, yun ang nagmamayari sa lahat ng bagay na mabubuti. Yun ang gumawa ng langit at lupa. Bakit nila nakalimutan? Kasi ang kanilang mga mata nakatuon sa problema. Tingnan mo, mga minamahal, pag may problema ka, mga minamahal, itututok mo yung mga mata mo doon, yung isip mo doon, yung puso mo doon. Tingnan mo, mga minamahal, di ba sandali, makalimutan mo rin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Makalimutan mo, mga minamahal, anong nasa isip mo? Sobra naman yun. Magluluto ngayon, magluluto bukas ba? Ano ba? Sobra naman itong trabaho. Tingnan mo, mga minamahal, that is a problem. Pero, mga minamahal ko, mga batid, let the problem go. And let the problems bring us into exceedingly or exceeding abundant blessing. Bakit, mga minamahal? Si Jacob, si Jacob, si David, si Paul at Silas, mga minamahal, kung ating babalikan itong lahat ng ito, punta tayo ni David. Ang problema ni David dati, mga minamahal, si Goliath, napakalaki. Pero hindi niya tinitingnan ang laki ni Goliath. Anong nangyari, mga minamahal? Tumba si Goliath, mga minamahal. Bakit? Hindi siya tumitingin kay Goliath. Pero nung dumating si Saul, mga minamahal, hinahabol siya araw at gabi. Hinahabol si David araw at gabi. Alam niyo, mga minamahal, according to the search of the scholar, mga minamahal, Bible scholars, si David hindi nakapagsulat 16 months, hindi nakapagsulat ng mga awitin. Halos hindi na makapagpuri sa mahal na Panginoon. Bakit? Araw at gabi hinahabol siya ni Saul, mga minamahal. Ngayon nakatutok na ang kanyang isip ni Saul. Bakit? Son-in-law, puksain mo. Beloved, anak ni Saul, mga minamahal, asawa ni David. Kaibigan ni David, mga minamahal, na si Jonathan. Halos pagsabihan ng kanyang ama na puksain si David. Ang puso ni David doon, mga minamahal, talagang, kumbaga masasabi natin, mga minamahal, broken-hearted talaga, mga minamahal, si David doon. Grabe, mga minamahal, yung kaniyang tinatawag na problemang yaon, mga minamahal. Nagdudulot sa kanya talaga, mga minamahal kong mga kapatid, ng kabalisahan sa kanyang puso.
At ang mga mata niya nakatutok lang doon, mga minamahal. Amen? Anong nangyari? 16 months, hindi siya nakapagsulat ng mga awitin. 16 months, mga minamahal ko, mga kapatid, palagoy-lagoy siya doon sa dako ng wilderness, mga minamahal. Bakit? Kasi yung kanyang problema, mga minamahal, nagmamanipula na sa kanya. Amen? Ngunit, mga minamahal kong mga kapatid, nung dumating ang panahon na naalaala niya ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ang problemang ito ay wala pala sa kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus. Naalaala niya, mga minamahal, nung siya ay musmus na bata pa, nung maliit pa. Nung siya po, mga minamahal, ay normal na tao lang. Normal na bata lang, mga minamahal. Kung paano niya inaalagaan ang mga tupa. Wala siyang kaproblema. Mga lubo at mga mababangis na hayop, mga minamahal, na papaslang sa kanyang mga alagang tupa, ay kanyang pinapaslang, mga minamahal. Wala siyang kaproblema doon. Bakit? Kasi 6 times or 7 times a day, I praise the Lord. Nagpupuri si David araw at gabi sa ating